Hello and good day guys. So for today's video, pasok tayo sa work. Tayo sa may Cubao, Quezon City. And this time may bago kasi kaming office location. So try natin tignan yung Cyber Park Tower 3 yan sa may Cubao. Time check pala natin 12:06 PM. Sana magamit nyo to as reference kung sakaling may plano kayong bumiyahe ng gantong oras sa Marilao via NLEX and EDSA papuntang Cubao. Tara, let's go! Sobrang traffic dito sa main road, sa Villarica Road, kaya mag-shortcut na tayo. Actually parang long cut to, pero para makaiwas tayo sa traffic dito na tayo dumaan. Ayan. In 400 meters, turn left. May inahabol akong meeting by 2:30 PM. Mga aabot naman ako. Estimate naman ni Google Maps is nasa 1 hour and 5 minutes. So nasa 1:16 PM daw ang possible na dating ko doon. Siyempre magpa-parking pa tayo. Baka 1:30 pa tayo makaakyat ng building. Okay done din dito no? Palikuli ko. Yung misis ko nahihilo kapag dito kami dumadaan Pero kung gusto mo talaga makaiwas sa traffic dito sa may amin, dito ka talaga dadaan. Buti nga inayos na yung kalsada dun sa may unahan. Ang ganda na, dati talagang bako-bako dun And then nang dati binuksan nila tong daan na to para makapasok ka dito sa shortcut nga na to. Parang magalaw yung camera natin Hindi yata masyadong masikip. Yung camera pala natin is GoPro Hero 9, naka head strap siya. And then siguro nagtataka kayo paano ko nakikita kung okay yung view ng camera ko or hindi. Meron namang GoPro Quick app na mada-download nyo sa phone. So pwede nyo i-check yun bago kayo mag-start ng recording, kung plano nyo ding magawa ng ganitong POV driving recording pero be careful kasi baka mailang kayo at saka nagda-drive kayo. So kung di kayo sanay pag-aralan nyo munang mabuti. So as much as possible dapat kung pipindot-pindot kayo madali lang, hindi kayo na di-disturb sa pagda-drive nyo. Dapat ang focus pa din is ito, pagdadrive natin. Then nabasa ko din dun sa group ng Wigo sa Facebook, yung Wigo 2024. May mga nakakaramdam din ng same na nararamdaman ko dito sa unit, na minsan may times na parang ang hina talaga ng hatak niya. Though alam naman natin di naman talaga kalakasan si Wigo pero mako-compare mo kasi siya dun sa performance niya nung bago-bago pa siya. Recently ko lang naman siya nararamdaman 2.5 years na to si Wigo. May mga times na parang hirap yung hatak niya yung madiin na yung tapak mo, parang nanlalata pa din siya, which is the same na issue nung ibang nagko-comment doon sa group. And niisip ko baka naman makuha sa kasa sa next PMS natin. Yung last PMS pala neto is January this year. So medyo matagal-tagal na din, kaya target natin by this month of June makapagpa-PMS tayo, and then may share ko sa inyo yung details ng PMS natin. Kasi iba-iba din naman kasi yan hindi naman kung magkano exactly yung PMS ko, yun din yung magiging PMS nyo. Kasi minsan yung langis pwedeng top up, pwedeng talagang bibilin nyo yung lahat ng kailangan. And then pagka may mga kailangang ayusin and then dagdag na lang siguro kung gusto nyo magpa engine treatment, ganyan. Kasi yung sa akin madumi na naman, kung minsanan lang pwede naman Yung PMS naman syempre ang ending talaga nun depende siya sa inyo, dahil kayo yung gagastos pwede nyo sundin yung every 5,000 km or 3 months, whichever comes first. Pero kung feeling nyo naman din yung nagagamit yung sasakyan, pwede nyo siguro siyang extend. Minsan nakikita din siya sa kase kung yung old base sa odo nyo, kung nagagamit nyo ba siya or hindi. And then minsan nagre-recommend sila kung pwede kahit at least 4 months sasabihin nila.
yung next PMS. Katulad nito, ang odo nito, di ko alam kung may 2,000 na from the last PMS. Tignan natin. O 20, magte 24,000 pa lang yung odo nito, 2.5 years. Tapos from the last PMS nakaka 1,700 pa lang ako, di ba? Ang layo sa 5K. Kaya pero dahil ilang buwan na, di ba? Parang magsi 6 months na siya from the last PMS. Papa-PMS na din natin, lalo na kung may mga katulad ng sinabi ko kanina, may mga nararamdaman tayong kakaiba. Better na ma-check siya kaysa baka lumala, di ba? Eh, kung may iba kayong opinion sa kasa, eh hayaan ko na yun. Hindi na ako makikipag-debate sa inyo. Iba-iba naman tayo ng experience. So far sa experience ko, okay ako lagi sa kasa. Para sa akin naman, kailangan mo lang minsan magtiwala kasi sila expert eh, di ba? Hindi naman natin kayang aralin yung alam nila. So tiwala na lang tayo kung ano yung yung sasabihin nila. Doon pwede tayo mag-research kahit pa paano, pero again, yun yung trabaho nila. So leave it to them. Parang ganun. Head northwest on BRU. And so far sa lahat naman ng PMS ko, wala naman akong naging problema. Even yung first time na nag-claim ako ng insurance, do isang beses pa lang naman. Lahat naman ng transaction ko with my kasa, diyan pala ako sa Toyota Marilao nagpapa-service, is okay. Ayun lang, inabutan tayo ng traffic dito sa may Patubig. By the way, sa next PMS pala natin, papapalit na din tayo ng battery dahil again nga 2.5 months na si Wiggy. According to my research kasi parang nasa 2.5 to 3 years lang talaga yung lifespan ng battery ng kotse. So papalitan na natin, di ko nahintayin may maramdaman pa akong something, baka saan pa tayo abutan eh. Then update ko din kayo, so possible na medyo mahal yung magiging next PMS natin. Hopefully di naman umabot ng 20, sana mga 12k ganyan. Pero isipin ko try ko ding mag-research kung pwede akong magpapalit ng battery ng hindi sa kasa, kasi sabi nila may mas mura daw pag sa labas eh. So check natin, then compare natin. Mag-inquire din ako sa kasa kung magkano bago ako magpa-schedule ng PMS, kasi pagka nandun ka na wala ka ng choice, diba? So better magtanong-tanong ka din sa iba. And then baka sa Facebook try din nating manghingi ng opinion from the others, pero again validate din natin yung magiging response nila. Haba-haba pa yung bubunuin kong biyahe. So mukhang di maganda di maganda bumiyahe ng alas 12 mula sa atin, kung taga dito kayo sa Marilao. Kanina kasi lumabas ako mga 10:30, sobrang traffic din sa main road, kaya naisipan ko nang umikot. Lalo na kapag may mga ginagawang drainage or kalsada dito, talagang ayan, nagkukos talaga ng traffic. Okay, nakalagpas na tayo sa traffic. Yun, finally, NLEX na din tayo. Maharlika Highway. Malaking bagay talaga yung naka RFID tayo eh, no? Na may load. Kasi pagka ganyan, no, matatraffic ka pa. Ito tayo. Yes. Mahal na naman toll fee eh, no? 85 na. NLEX driving na naman tayo. Ano ba yung huling NLEX natin? Yung nagmalolos ako. Yun na yung last. So this time pa Manila naman tayo.
lalaki ng truck sa gilid. Oh. Sige, mauna na kayo. Wow, ayan, nguso na ako. Isa pa. Oh. Sana soon makadrive din tayo nung malalaking sasakyan katulad na yung pick up na yun. Ano kayang feeling, no? Sana makatry tayo nyan. Try natin mag-rent. Tapos gawa natin ng POV para makita nyo din. Kahit pa paano makita nyo lang, hindi nyo mapila, makita nyo lang yung feeling na nagda-drive ng malaking sasakyan. Ito yung mga minamanifest talaga na aming sasakyan, Land Cruiser. Yung van, medyo hindi ko nakikita yung sarili kong mag-own ng van. Ang talagang minamanifest namin is ito, hindi ganyang pick up. Siguro ito muna bago yung Land Cruiser. Ito kasi maluwag to sakto na sa aming pamilya to. Tapos kung magnenegosyo ka pa sa probinsya, ay naku, napakasarap. Estimate time of arrival natin nasa 1:17 PM na siya ngayon. 39 minutes pa daw hanggang Cubao. Yan, mukhang may traffic. Yan, nakita natin sa map, nagpupula na siya. Traffic pala sa NLEX pag tanghali. Next time isusubukan tayong ibang ruta pa Manila na hindi dumadaan sa NLEX. Quirino Highway yata yun. Ang labas yata nun is dun sa may QC, sa may Quezon Ave. Pero tingnan natin i-explore ko pa siya sa Google Map, no, bago natin subukan. Hindi ko alam kung Commonwealth yung daan pagka doon. Hindi pa din pala tayo nakapag-drive sa Commonwealth, no. So isa sa nasa list ng target nating mapag-drivean yan, para magawa natin ang POV and then magkaroon din kayo ng idea, especially kung di pa kayo nakakapag-drive dun sa lugar na yun. May plano kayo mag-drive, hopefully soon. Yung una kasing ano ko, parang ang tawag dito, yung unang assumption ko pag sinabi mong Commonwealth, parang nakakatakot ang bibilis ng sasakyan. May isa pa nga na gustong kong daanan, kaso di ko pa din nadadaanan hanggang ngayon, yun dito sa may Mindanao Avenue, no. Kasi pagka nag-e-FX ako dyan, parang grabe, talagang matindi yung bakbakan dun, lalo na kapag traffic. Parang di pa ako nadaan dun ng hindi traffic. Talagang gagaling din ng mga FX magsingit-singit Di ko alam kung kailangan mo talaga magsingit-singit o pwede ka namang mag-relax lang na driving, kaso baka yun lang, matatagalan ka. Mahirap din naman kasing magsingit-singit pagka hindi mo naman kabisado pa yung kalsada, diba? So possibly kapag first time nating dumaan doon, chill drive lang. Siyempre nakabantay tayo sa mga signage, no? Ayun, nawala na yung pula.
Maganda naman kahit pa paano rolling naman tayo, hindi naman tayo totally full stop. Ganun yung mga nakakaantok na traffic dito sa NLEX yung total full stop tas usad pagong. And then baka gabi na tayo ng uwi, so iba-vlog natin din yung pauwi. Hindi nga lang POV dito sa na naka headstrap, tatry kong gamitin yung phone ko later para sa driving POV natin. Yung GoPro kasi pangit to. Etong Hero 9 nga, ewan ko yung mga latest GoPro ngayon kung magaganda na sila sa dilim. So gagamitin natin mamaya is phone para makapag-record tayo ng POV, lagay ng kalsada, ng EDSA, ng NLEX. So next video na natin yan para hindi na sobrang haba nitong video na to. Kung may mga question pala kayo, no, para may lista natin kung ano yung mga gusto nyo may discuss ko during the POV. Ako baka mas gusto nyo tumahimik na lang ako. Nakakaantok naman pagka tumahimik lang ako. Pagka nagda-driving POV ako na ganito, parang may kasama din ako kasi salita ako ng salita. Let me know kung may mga question kayo or experience ko na gusto nyo malaman about something na baka makatulong kahit papano. Sa mga POV natin, madami tayong POV dyan. Madami naman ako na-share about NLEX, SCTEX, T-Plex, mga RFID, toll fee, at kung ano-ano pa. Dito sa Wigo, madami na tayo ditong details din. Meron na tayo ditong parang tinur ko na kayo dito sa unit natin. Tapos yung gas na ginagamit natin. Sa accessories, di tayo mahilig. Hindi tayo mahilig maglalagay ng kung ano-ano, kaya wala. Lumawag na pero madilaw pa din pala at saka may pula na naman. Oop. Ngayon maganda yung hantak ni Wiggy Last time parang hindi Noong nag SM Caloocan kami. Yan pala yung previous vlog natin. Sana na-upload yun by this time na by the time na mapanood nyo to. Yung last na punta namin sa SM Caloocan, tagal lang kami maghanap ng parking sa baba yung may bubong. Kung gusto niyo makapark agad, pwede kayo dun sa roof deck, ang daming bakante. Kaso yun nga, bilad lang talaga yung sasakyan nyo. Kung di kayo maselan, wala kasi kaming choice na talaga para makapark na, di nagitaas na kami. At di naman kami maselan sa sasakyan kasi wala naman din bubong yung parking namin. So sanay sa initan to si Wiggy. So buong summer talagang bilad na bilad siya. Ayan, traffic. Mukhang ganito na lang yung traffic and then yan, maluwag na ulit. Minutes pa daw. Sana hindi ganun ka traffic sa EDSA. Ayan, nataw na ulit tayo. Diyan, di ko pa na-try dumaan dyan Ayan, kaya dyan.
medyo parang makulimlim ano. Minsan ang kulimlim tapos di naman tumutuloy yung ulan. Pero okay na din yun, nakakatakot mabaha. Di pa naman tag-ulan. Nako, sana by June, sana yung mga papasok na bagyo kung meron man eh, wag naman sana ganun katitindi, no? Katulad ng mga nakaraang taon. Baka mag-commit na lang tayo. Ang bilis ng bus, no? Tapos biglang papasok yan, no? Ooh, grabe. Kailangan natin, bagal pala na ito. Kabila tayo. Kasi bagal na ito eh. Abutin tayo siyam-siyam. Tayo, bagal ulit. And balik. Sana maganda yung capture natin, no? Maaraw kasi. Though hindi naman siya tutok sa atin. Meters, take the EDSA exit toward Cubao. Ay 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 ay. Saan ka ba talaga? Take the EDSA exit, then merge onto EDSA. Ayan, pasok na tayo ng EDSA. Oops. Supia. Continue on Route 1 for 6 kilometers. Minutes, nagpula na naman. Mga isang oras tong vlog na. Pwede nyo naman tong i-forward no, kung saan yung prefer nyo makita. Pero at least kahit pa paano parang full POV guide, tour guide na to sa inyo pagka papunta kayo ng Cubao via NLEX and EDSA. May tumatawid. Traffic sa kabila, oh.
magkano gas dito? Fuel save, magkano ang V-Power? 96, mas mura pa dito kaysa sa amin 97.8. Tapos parang sa isang Shell 96. Sabi may rollback daw next week so tignan natin. Pero dapat before, today pala is May 29, dapat makapagpagas ako before mag June para makuha natin yung parang elite perks ng Shell. Maganda kasi sa Shell kapag ka naka 60 liters ka, na ewan ko kung pati sa regular or sa V-Power lang. Pag naka 60 liters ka kasi, meron kang elite perks na mas mataas yung points na makukuha mo by the next month every time na magpapagas ka. Malaking bagay din siya kasi kapag ka regular points lang, ang baba lang. Minsan magpagas ka ng 2K, parang nakakuha ka lang ng 20 points, 14 points, ganyan. Pagka naka-elite ka for that month, ang laki ng points, mga 100 pesos, minsan 200, ganyan. So parang menos mo na din yun sa total na ginas mo. And this month kasi parang kulang pa ako ng 8 liter para ma-meet yung 60 liters. Kung nagsha-Shell kayo, useful to sa inyo. Download nyo yung Shell Asia, diba? Every time na magpapagas kayo, hanapan kayo nun sa Shell kung meron kayong Shell Asia. Tapos paskan nyo lang yun para makuha nyo yung points. And then at the same time, maganda din siya for tracking ng gas nyo, diba? Kung magkano yung mga napagas nyo, kailan kayo nagpagas, ilang litro, yung makikita nyo siya sa apps. And then may mga perks din sila na pwede nyong i-redeem using your points. Katulad nung last time nag-redeem ako ng Ferrari na F1 na di remote control. Ang ganda, medyo ano nga lang din, pricing nga lang din yun kasi hindi mo mabibili dun mo lang talaga siya ma-acquire kapag ni-redeem mo siya via Shell points. Bigla nag-traffic dito oo. Sa Uni Oil pala mas mura 88.30. Hindi ko na kasi na-try magpagas talaga sa iba. It's either Shell or Caltex lang. Primary ko palagi ang Shell, so madalang lang din ako mag-Caltex pagka kailangan lang talaga magpagas at wala ang Shell na madaanan, edi Caltex. Time check tayo, 12:59 PM. Dito na tayo sa may SM North. So 18 minutes na lang based dito sa Google Map. Tagal-tagal pa. Isang oras na tayong nakaupo na nagda-drive, di man lang tayo makapag-stretching. Sa office na lang pagdating.
tayo sa kabilang side. Today pala is Friday, so last day of work for this week. Pahinga na naman. Mukhang okay din kung mag-o-office ako ng Friday para totally pahinga after. So medyo sasagadin natin yung work today para konti yung ating backlog by next week. Kayo ba, kamusta kayo sa work nyo? Comment nyo naman dyan sa comment section natin. Kamusta yung mga pinagkakabalaan nyo sa buhay? Kung ano man yan, galingan nyo lang po. And by the month of June, mapapadalas na yung pasok natin. Naging twice a week. Dati kasi once a week lang yung RTO namin or return to office. Pero thankful pa din yung makapag-work ka from home napakalaking bagay. Lalo na kung may mga chikiting ka na katulad nyo. Approaching na tayo ng Kamuning Flyover. Time check natin 1:02 PM dito sa dashboard ng sasakyan natin. Minsan kasi magkaiba yung oras dito sa ito, kasi nakakonect sa phone natin. Tas ito yung oras niya talaga dito. So delay lang naman ng 3 minutes. Sana pumasok dito kaso ang laki ng truck sa gilid natin. Nakakatakot. Ang laki no. In 200 meters, keep left, continue on Epifanio de Los Santos Avenue, Kamuning Flyover. Kamuning Flyover naman tayo, and then after nyan Pakbaw na. At least walang traffic ngayon dito Dito okay ng gantong oras. Sa NLEX may konting traffic, pero saglit lang naman, hindi naman ganun katagal. Continue on Route 1 for 1.5 kilometers. Medyo excited ako ngayon pumasok kasi nga first time nating magpa-park doon sa building na pupuntahan natin ngayon. Hindi ko alam kung parang bagong tayo lang yung building ngayon Cyber Park Tower 3. O baka taga doon din kayo, makita nyo pa ako. Hindi ko na sasabihin ko anong floor kami. Nawala na yung space namin dito sa may gateway. Okay din sa gateway kasi nga katabi niya lang yung mall, Farmers. So etong Cyber Park Tower 3 parang mas malapit siya sa SM Cubao. Among dito may traffic dahil crossing to. Kia Carnival EV na din or hybrid. Grabe ka in demand yata ng hybrid and EV car ngayon dahil sa mahal ng gasolina. Ayan na ba ang future ng ating transportation?
Pero inaasahan naman natin pagdating ng panahon, kapag katapos na yung mga binibuild na mga MRT stations, lalo na dyan sa amin sa Bulacan, dapat medyo gumaan na yung traffic kasi baka mas madali nang mag-commute kaysa magdala ng sasakyan papasok, di ba? Kasi isipin mo yung trend from Bulacan, nako, nakaka-excite. Swerte ng mga magiging anak natin, no, na aabutan yun yung magiging normal way of nila, transport papasok ng office or papasok ng eskwelahan kung malayo man yung school nila. Sana soon talaga matapos na yung mga MRT stations. Itong mga lane na to pa-tunnel yan Take the ramp to kung Araneta Center. didiretso pa kayo sa EDSA. Pero ang traffic din, no? Parang mas okay pang mag-crossing ka na lang. Kaso dito may stoplight dito, tas may stoplight pa ulit dun sa kasunod dun. Papaput. Galing nga, ito ba yung bago ba yung BIOS? Ang ganda na ito, oh. May kanto na sa may likod, oh. Parang ilaw, no? Parang yung katulad ng ilaw nga ba? Parang may ilaw siya, no? Katulad nung dito sa bumper natin na ilaw. Time check natin 1:08 PM. So isang oras mula nung isang oras na mula dun sa amin kanina. Parang nung nag-start ako mag-vlog 12:08 eh. Sana maganda yung capture natin. Pag di maganda tong capture, di ko to i-upload. So di nyo to mapapanood. Nakakatakot lang minsan dito, baka masabitan nga ng motor eh, no? Pero nung nagmumotor din naman ako, ganyan din talaga. Pag traffic talaga, wala ka talaga yung choice. Kailangan mong magsingit-singit. Kasi katulad ng gantong panahon, napakainit, no? Kailangan mong gumalaw-galaw talaga. Sana umabot Head tayo. southeast on Epifanio de los Santos Avenue, Mahalo Ay, Highway. nag-blink na kaagad. Continue on Route 1 for 1 kilometer. Ang beles naman. You're in a 10-minute slowdown. You're still on the fastest route. Again, pag nandito kayo sa crossing, tingnan nyo mabuti yung guide dyan, no? Left lane must turn left or U-turn. Hindi kayo pwedeng dumiretso kung di huli kayo. So meron ganyang nakasulat, tas meron din namang sign doon, no? Itong lane natin ngayon, itong middle lane, pwede kang mag left turn, pwede kang dumiretso. Kung gusto mo mag U-turn, dapat dito ka sa pinaka leftmost lane. Ayan. Pag nandito ka sa right lane, then pwede kang dumiretso, pwede kang mag right turn. So tayo, didiretso na tayo doon. Pwede din ako dyan sa Aurora, pero mas okay doon. Mas gusto ko doon. Mag U-turn na lang ako. May U-turn din pala after nung crossing. Doon na ako lagi dumadaan. Ayan, green na. Go, 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 go. Tama bang didiretso ako? Diretso na natin. Mukhang traffic eh. Pero yun yung nirecommend ni Maps natin. Tapos bela na tayo dito sa lane na to. Wala naman. Sa map ang puli eh, oh.
Mayor Ignacio Santos Diaz. In 200 meters, make a U-turn. Yan, dyan tayo mag-U-turn. Make a U-turn. Yun o, sakto. Baka malito kayo ha, dito ang U-turn, hindi doon. Huli kayo doon. In 200 meters, turn right onto General MacArthur Avenue. Habit na tayo guys. Kanan tayo dito. Turn right onto General MacArthur Avenue. In 300 meters, turn right onto General Aguinaldo Avenue. Nangyari. Diretso tayo this time, tapos dun tayo mag right turn. Ito yung Cyber Park Tower 1. Turn right onto General Aguinaldo Avenue. Then you will Dito arrive tayo at sa the Tower 3. Right lane must turn right anytime with care din daw dito. Pero syempre, priority natin ang ating mga pedestrian. Op. Dun yata yung parking eh. You have arrived. Ayun, malapit na tayo. Yan guys, so ito yung Cyber Park Tower 3. Tapos dito tayo magpa-parking sa ilalim. Ang daming bakante oh, 164. Thank you. And
Ayan, ganun lang din yung parking dito. Tower 3. Kindly press the button or tap card. Ba't wala naman? QR dispensed. Thank you. Didinan mo pala. Enjoy your Okay. Oy, wow. Okay, parking dito daw. Tapos dito exit mamaya. Yun, ang daming parking. Hindi ka mauubusan ng parking. Okay, so ganito pala yung parking dito guys. Ayan. Ayun, hanggang dito na lang muna yung video natin. Thank you kung napanood mo to hanggang dito. So ticket pala dito. Tapos feeling ko babayaran mo to somewhere sa loob. Tapos i-scan mo siya ulit. Alright, thank you kung napanood mo to guys. See you on the next vlog. Ingat po tayo palagi. Bye bye.